May love, shoutout ka positibo. Ayan, this is Gabs 22. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, Gabs 22 vlog. For today's video, I just want to share about our daily routine. Ayan, for today's video guys, share ko lang yung mga kaganapan today and the other day, yesterday, sa mga nakaraang araw. So today is March 30 na. Nasa 19 days na tayo ng Ramadan. So medyo paus tayo. Paus ako, ewan ko, parang siguro sa pagod, no? Sa pagod siguro to, kaya parang paus tayo. Tas parang today kasi guys, maganda naman yung gising ko kaninang umaga until kaninang tanghali. And parang siguro bumaba ako ulit ng 4:45 bumaba ako kasi nagpe-prepare na kami ng for futur nila. Parang biglang nag-iba yung panglasa ko, ng parang mapakla, mapait, ewan. Tapos biglang naging ganito na yung boses ko, na parang parang husky, yung parang ganun, parang namamalat ako. Hindi naman ako nagiinom ng hindi naman ako umiinom ng malamig. Tapos ayan, sinisipon lang ako, excuse me. So yun na nga, pang 19 days na tayo ng Ramadan. So ilang days na lang, parang 11 days or 10 days na lang tatapos na yung Ramadan. So kunting kembot na lang matatapos na din yung, grabe, yung iba kasi yung pero ako kasi kahit Ramadan gumigising pa din ako ng 8 or 9. Pero siya, kasi pag ordinary day gumigising talaga ako ng 8, bumaba ako ng 8, ganyan, 8:30, ganyan. Pero ngayon pwede akong bumababa ako ng 9 kasi Ramadan nga. At yun na nga guys, no, bumaba kapag kasi yung ordinary day, yun, kapag hindi Ramadan, nagigising ako ng 7, tapos bumababa ako ng 8, yan, or 7:30, bumababa ako ng 7:30 or 8, ganyan. Pero ngayon na Ramadan, bumababa ako ng 8:30 or 9. Yan, minsan kapag nakabalik ako ng tulog, nagigising ako ng late, yan, 9:30 bumababa ako, yan. Tapos ako niyan, maglilinis na, table settings, ganyan. Tapos pagkatapos ng morning routine ko, akit ako ng 11:30, yan, quarter to 12, ganyan. Tapos bumababa ako ng, sometimes tumatawag na si nanay 12:45, ganyan, or 1 p.m, ganyan. Bumababa na ako niyan para mag-prepare ng lulutuin. Tapos aakyat uli ako niyan mga like kanina, umakyat ako ng 3:45, 3:35, ganyan. Tapos bababa uli ako niyan mga 4:45 para magluto naman dun sa mga kakainin nila for futur. Kainin nila mga 6 p.m, ganyan. Tapos kanina, ngayong araw, grabe, hindi ko alam yung nangyayari. Pagbaba ko ng 4 p.m, 4:45, nag-iba yung mood, nag-iba yung mood ko. Parang yung panlasa ko, parang mapakla na mapait, wala siya, parang wala akong panlasa. Tapos yung boses ko biglang namamalat. Tapos parang ang bigat ng pakiramdam ko, ang sakit ng mga dito ko, mga balikat ko. Siguro pagod lang to. Sana maging okay tayo ngayon. Ayoko magkasakit ngayon pa. Yun pa ba tayo magkakasakit kung kailan malapit na tayo umuwi? Kasi magti-take ako ng I'll take my vacation guys. In mga ilang months na lang. Ayan, pero walang alam yung family ko kasi iso-surprise ko sila, lalo na yung mga anak ko. Iso-surprise ko sila. I hope dadating ako bago sila ng graduation. Sana maabutan ko yung graduation nila. Ayun. And this Ramadan guys, ayan, parang usual lang kasi pero hindi na kasi ako bumababa ng madaling araw. 1 AM din ako bumababa minsan naman bumababa ako kapag tumatawag sila. And yun nga guys, ilang
for 19 days ng ano, ng Ramadan, parang medyo ano na, medyo imbis na palapit na magtapos, parang doon parang bumibigat yung mga pakiramdam, yung katawan ko parang lalong naging sobrang yung tiredness yung nafe-feel ko. Grabe, sa pagod siguro nga ito, kasi sometimes ilang beses na akong bumababa ng madaling araw, tas minsan pa yung maglilinis ka ng mga rooms nila, mga 2 hours, ganyan. Minsan matatapos ako na maglilinis sa gabi, 11 p.m. or almost 12 na. Ang hirap. Yun yung mahirap kapag Ramadan. Kasi yung oras ng paglilinis mo, dun na sa mga oras na parang ang sarap na matulog, tapos kailangan mo pang, ano, di ba? Kailangan mo pang maglinis, ayan, linis-linis. Kunti lang naman. Hindi naman masyadong ano. Kasi once a week lang ako nag-general cleaning ako once a week, tapos ano lang, arrange na lang sa mga higaan nila everyday. Ayan. Yung mga 1 to 4 na days ng Ramadan, straight talaga yun may bisita. Sobrang nakakapagod. Dito nagpuputor, dito yung paghating gabi, dito kumakain. Tapos, nung the last time na naman, dito naman 7 na nga sila. Diba? Marami na nga sila, tapos may bisita pa. Sobrang bigat sa katawan kasi yung pagod, ang dami mong liligpitin, ang dami mong lilinisin. Diyos ko. Tapos buti kung linis-linis lang, magugas ka pa ng pinggan, mag-aaris ka pa. Sobrang nakakapagod, guys. Kaya sa mga first timer, yung mga bago, Diyos ko, mayroon nga akong guys, yung mayroong humingi ng tulong sa akin, parang nagpapa-assist na magpapatulong. Yun nga, na-instruct ko naman ngayon, sa awa ng Diyos, nasa accommodation na siya ng agency, binalik talaga siya. Twice na siyang binalik doon, tapos pinabalik ulit sa amo, tapos ngayon, hindi na siya binalik, nandun na talaga siya. Kasi first timer din siya parang nabigla siya sa kasi yung amo din niya siguro parang wala ring consideration na alam naman nila Christian. Syempre first timer, yung pagkain baga, wala siyang pagkain. Siyempre nagpa-fasting yung mga amo niya kasi nga Ramadan ngayon. At yun nga guys, ngayon nandun na siya sa awa ng Diyos, nandun na siya sa accommodation ng agency nila. So alam nyo, yung sa mga first timer sana lang maging handa kayo bago kayo pumunta dito. Kasi hindi basta-basta, hindi naman to 1 kilometro lang layo sa Pinas. Kung ayaw mo, pwede kang umuwi, sasakay ka lang ng jeep. Hindi dito guys, alam nyo, i-ready niyo yung mga sarili nyo. At saka kailangan matuto kayo mag-adjust, diba? Lalo na yung dito ngayon kasi nga Ramadan, dapat marunong kayong mag-adjust. Tsaka kapag nandito na kayo, accept nyo na sa sarili nyo na iba dito, iba sa atin. Tas magbaon kayo ng mahabang pasensya, yung mahabang pang-uunawa, tsaka yung pagiging matatag nyo. Diyos ko, magbaon kayo ng unlimited na para maging matatag kayo. Kasi once na nandito na kayo, wala na. Kailangan nyo mag-adjust. Kailangan matuto kayo mag-adjust kung saan kayo ngayon. Lalo na dito sa Middle East. Iba dito. Iba sa ibang lugar. Dito talaga sobra, Diyos ko, kung pwedeng kayo ang maglinis sa mga puwet nila, gagawin mo yan. Kaya yung mga first timer guys, huwag kayong basta-basta pumupunta dito na na mahina yung loob nyo. Yung Middle East guys, yung Saudi, para lang to sa mga matatatag na tao. Hindi to pwede sa mga mahihina, promise. Lalo na ngayon, Ramadan, Diyos ko, may ginagawa ka pa, inuutusan ka na naman. Kaya ihanda nyo ang sarili nyo. Hindi to parang Divisoria lang na pupuntahan nyo kapag pagod na kayo, uwi na kayo. Ang layo-layo kaya nito, tapos ang laki ng gastos ng mga employer nyo, tapos ganyan lang. No? Kaya, yun lang guys, sa mga bago, ayan, magbaon kayo ng pagiging matatag nyo, pasensya, pang-uunawa, acceptance guys na nandito na kayo. Tanggapin nyo sa sarili nyo para maging smooth kayo na nandito kayo. Yan, mag-iingat lagi. Ayan. Ayan guys.
Siguro yun na lang yung munang kwento ko. Parang na ano na naman ako, parang nabablanko na naman ako. Parang ang sama talaga ng pakiramdam ko, guys. So, yun lang. See you in my next video. Ayan. Thanks for watching. Ayan. Ayan, update lang tayo. Kasi meron pang mga days. Ano na ngayon pang 19 days na ngayon ng Ramadan. So, good luck sa mga good luck pa din sa atin. At naway sa mga sa mga katulad ko ng mga OFW, lalo na dito sa Middle East, sa Saudi. Ingat po kayo palagi. Magdasal lagi bago kayo mag-start ng work, bago kayo lumabas ng room nyo. Magdasal kayo, mag-sign of the cross kayo kung mga Christian kayo. Ayan, no? So, yun lang guys, mag-ingat palagi. And God bless. This is Gab22 Vlog. Mag-iwan sa inyo ng one goal be as one. #positibo. Maging positibo lamang po lagi sa araw-araw. Kahit ano pa man yung mga dumating sa atin. Ayan. Always be positive, guys. Ayan. God bless and keep safe everyone. Once again, Gab22 Vlog. Bye.